Nakababa na si Jim mula sa Isuzu Crosswind nang tumunog ang ringtone ng kanyang cellphone. Sa pag-akalang isa ng Tito Ronnie at Direk Scotty ang tumatawag, kaagad niya itong sinagot. At hindi sinilip muna ang screen. Hello, Aniya. Where are you? Napahilamos siya sa mukha nang ang boses ng kanyang kapatid na si Miriam ang marinig niya. Ate, walang init niyang sabi habang mabilis na mahakbang patungo sa The Peninsula, Manila kung saan gaganapin ang kanyang meeting. I'm on my way to work. Rehearsal na naman. Bulalas ito. Na-imagine na niyang nandidilat ang mga mata ng kausap na para bang hindik na hindik ito. Sabi na lang niya. Kahit bumangon ang ngit-ngit sa kanyang dibdib. Matagal na. Mula na nagsawa siyang kuhanin ng approval ang kanyang pamilya. Hindi na kailangan ng mga itong malaman ang tungkol sa panibagong career venture niya. Bagaman hindi normal ng isang band drummer ay magiging composer at music director ng isang rock musical, duda siya kung matutuwa ang pamilya na malaman ng tungkol doon. Anong atin? Tanong na lang niya. Nalimutan mo na ba? Birthday ni Papa ngayon. Dapat, andito ka na. Tradisyon ng kanilang pamilya. Mula na magkaroon sila ng sarili-sarili mga bahay na magkita-kita sa tahanan ng mga magulang sa araw ng kaarawan ng kahit sino sa kanila. Natapik na ang kanyang noo. Of course, hindi ko nakalimutan ate. Kaya lang, I have a more pressing meeting today. Kaya habol na lang siguro ako mamayang dinner. Palagi ka na lang ganyan. Lahat ng oras mo ay napunta na dyan sa trabaho mo. Ano bang... Tinakpan niyang sandali ang mouthpiece ng cellphone para kausapin ang receptionist. Sa likha, itinuro ng babae kung saan naroon ang balagtas boardroom at mabilis niyang tinungo ang silid habang patuloy ang dakdak ng kanyang ate. Ano bang napapala mo sa pagkapalo ng drum na yan? Tapos yung buhok mo, my God, wala ka bang balak magpagkupit? Tukoy nito sa kanyang hanggang balikat na dreadlocks. Ate, trademark ko to. Dito ako sisikat. Sadyang pa ang asar niya sa kapatid. Sisikat. Ulit ito. Gusto mong sumikat. Nang dahil sa itsura mong pandurugista, mukha kang... Parang pumasok na lang iyon sa isang tenga niya at lumabas sa kabila. Sanay na siya sa mga parunggit ito, lalo ng kanyang tatay. Hindi niya masisisi ang mga ito kung maging ganoon ang kababaan tingin sa kanyang trabaho. His father was a lawyer. His mother, an architect. Si Ate Miriam niya ay isang neurosurgeon. Ang bunso nilang si Levi ay nag-aaral ng genetic engineering sa kasalukuyan. Pagkatapos siya, muntik nang hindi makagraduate ng college dahil sa kakabanda at ngayon, heto, starving musician lang daw siya. Oy, Jim, ayus-ayusin mo nga ang sarili mo. Pagkatapos ito ng sermon. Okay, Aniya, sige, I have to go. Andito na yung mga kamit ko. Hahabol na lang ako mamaya sa party ni Dad. Bye sis. Inienda niya ang tawag ng kanyang ate. Bago pa makapagdagdag ng pagalit ang kapatid niya, huminga siya ng malalim para kalmahin ang sarili bago pumasok sa silid. Ang sisinungaling siya. Kung sasabihin niyang manhid na siya sa mga kritisismo ng pamilya ukol sa musika, kahit mula pa lang nung bata, ay kontra na ang mga ito sa pinili niyang karera. Hindi pa rin sumusuko sa pag-asam na balang araw. Darating din ang panahon na magiging proud ang mga ito sa kanya. Mali niya. Baka pag napanood ang mga ito mga una niyang rock musical, makuha na niya ang approval ng mga ito. With that thought on his mind, tinungo na niya ang function room. This was a special night, at sayang kahayaan lamang niyang manaig ang pagkainis sa kanyang pamilya. Jim,
Nilapitan siya ni Direk Scotty Lopez at mahigpit na kinamayan. "Hi Direk," bati niya. "Late na yata ako." Pasimple niyang hinila ang kamay sa mahigpit at napakatagalitong kapit habang nililibot ang tingin sa paligid. Marami na kasing tao roon. "Oh, hindi naman. On the way na sina Gerald, yung mga bida. Oh, here's my favorite rock star." Bati ng isang mataba at malaking babae sa kanya. Lumabak ang kanyang ngiti. "Hi tita," bati niya, bago ito binigyan ng halik sa pisngi. Ang huli ay kilalang producer ng stage plays at siya napili nito maging composer at musical director para sa susunod itong musical, ang Rock My World, kasi pag-uusapan nila sa production meeting na iyon. Around 3 months ago, nung inaalok iyon sa kanilang banda. Pero dahil busy, ang tatlo niyang bandmates, si Dave, sa married life nito, si Jair, sa pagpaplano sa papalapit itong kasal, kulang 4 na buwan mula ngayon, at si Yad, as usual, pambababae. Siya na lamang ang tumanggap ng proyekto. Ayos naman. Dahil siya rin ang pinakamabilis magsulat ng kanta sa kanilang 4. Naalaala pa niya, on the outside, mukhang confident siya noong creative meeting nila. Pero ang totoo, kulang na lang. Kagatin niya ang kanyang kuko sa sobrang nerbiyos. Kahit alam niya magaganda ang mga kantang ipinaparinig niya sa director na si Scotty Lopez at sa executive producer ng Likha Theater Company na si Ronnie Benavista, hindi pa rin niya maiwasang kabahan. They were criticizing his work of art, his babies, mula sa storyline na ibinigay sa kanya ng 2 higanteng ito sa theater industry. Ina-assign na siya para mag-compose ng 12 songs sa one-act play na iyon base sa script na isinulat ni Scotty. Pero maganda ang reaksyon ng producer at ang playwright at theater director. "I think this is the best rock musical the industry is yet to have," sabi pa ni Tita Ronnie noon na ikapinamilog ng kanyang mata. "It's beautiful. It suits my storyline very well. I really heart it," sabi naman ng batikang director. Inabot pa nito ang kamay across the table para kamayan siya. "Nakikita ko na, ang Rock My World is gonna be great." Saka lamang siya nakahinga ng maigi. Parang nagkaingay sa paligid, kaya nagising siya mula sa pagkakareminis. "They're here," bulalas ang producer. Hinayo niya ang direksyon tinitingnan nito. Pero kaagad na freeze ang kanyang ngiti at kamay niya ng mamataan ang taong nasa likuran nito. Pakiramdam niya. Binuhusan siya ng nagyayelong tubig. Humabog na malakas ang kanyang dibdib. Kasabay ng pagkatayuan ng kanyang mga balahibo. Oh, here they are. Joyce and Gerald. Nagsabay pa talaga. Tila kinikiligaturan ng director. Hindi niya gaanong naintindihan. What he noticed was how the familiar woman still liked soft fabrics and pastel colors. She was still so graceful, so elegant. Then, there was a familiar wrenching feelings on his gut. Tila nakilala rin siya nito, kaya nawala ang ngiti nito na magtama ang kanilang mga mata. Parang tinadyakan siya sa dibdib na makita. Wala ang pamilyar na ngiti. Kasi ang automatic reaction nito noon kapag nagtatama ang kanilang mga paningin. Ano ang ginagawa nito roon? Artista rin ba ito? Bigla siya nagsisi. Hindi niya kinuha ang oportunidad na ibinigay sa kanya upang mamili ng cast para sa minor characters. Yung 2 leads lang na sina Gerald Martin at Rowena Ramirez nga ang napili nila noon. Kahit pa ayaw ni Jim, dire-diretsong bumalik sa isip niya ang mga alaala ng babae. 12 years ago. Oy, naramdaman ni Jim ang paghampas ng baseball cap sa kanyang mukha
Kaya irita niyang nilingon ang katabing si Yad. Nakangisi ito na para bang nakaisa sa kanya. Nawala ka na naman sa sarili mo. Anito? Nagayaya na si Jer sa kantin. Nagugutom na kami eh. Sige, mauna na kayo. Susunod na lang ako. Ibinalik niya ang paningin sa grupo ng mga babae na naglalaro ng volleyball sa school grounds. Hayaan mo na yan. At andyan yung prinsesa niya. Tara na, kain na tayo. Narinig niyang sabi ni Jair. Hay, ang pag-ibig na makapangyarihan sa lahat. Gugutumin ng lahat. Masunod ka lamang. Hirit ni Yad na ikinatawa ng mga kaibigan. Magkakabarkada sila na pare-parehong mahilig sa skateboard at musika. Ibinilit na lamang niya ang atensyon sa pagnunood ng laro. Absent ang kanilang teacher sa chemistry, kaya nakakatambay sila sa grounds ngayon. Dapat sasamantalin na niya ang pagkakataon para mapanood ang mga freshmen na mag-volleyball. Wala naman siya pakialam kung sino ang manalo sa game na iyon. Isang babae lang ang kanyang tinititigan. Si Joyce Mateo. She looked more feminine and delicate than the rest of her classmates. Kahit pa nga pare-pareho namang PE uniform ang suot ng mga ito. There was something elegant and graceful about her that he had always appealed to him. Unang beses pa lamang niya itong nakita. Naging crush na niya ang freshman student. Nabulunan siya nang makita. Papasok ito sa kantin. Kung saan sila sabay-sabay na kumakain ng mga kaibigan. Hindi niya inalis ang tingin dito. Buong lunch. Bukod kasi sa mukha nitong napakaamo. Type na type niya. Ang mahiyain nitong ngiti. Ang mabining pagkilos. Kaya lang, hindi niya alam kung bakit nalulusaw ang kanyang pagiging cool kapag nakikita ito. Pagdating dito, he just went dorky and shy. Na hindi siya makalapit para magpakilala. Ngayon ay napag-alaman na niya ang ilang mga bagay tungkol dito. Kahit 2 linggo pa lang. Mula noong unang araw ng school day, napangiti siya na makita ang may nitong pagtira ng bola. Nakatuon ang kanyang mga mata sa mukha nitong bahagyang namumula dahil sa init, kaya hindi niya napansin. Napatama sa kanya ang lumilipad na bola. Nabigla siya na may matigas sa bagay na sumalpok sa kanyang mukha. Napaatras siya at bumagsak sa damuhan dahil sa impact niyon. Aray! Napahawak siya sa kanyang ilong at napayuko sa damuhan ng tila. Lumindol ang kanyang pakiramdam sa paligid. Daig pa niya sinapak sa mukha. Oh my God! I'm sorry! Narinig niya sabi ng isang babae sa isang malamyos na boses. Kasunod na malambot na palad na dumikit sa kanyang pisngi. Otomatikong napadilat siya at natagpuan na nag-aalalang tingin sa kanya. Ang dalagang 2 linggo na niya pinagmamasdan mula sa malayo. Nag-breakdance yata ang kanyang puso. Are you okay? Oh my God, hindi ko sinasadya. Sorry talaga. Tarantang pa umano nito. Nalalo pang lumapit sa kanya para alisin ang kamay niya sa kanyang ilong. At haplusin iyon ng daliri. Muntik siyang matunaw. Good Lord, mas maganda pa ito kapag ganito kalapit. Amoy na amoy niya ang samyo ng buhok nito at ramdam na ramdam ang lambot ng mga kamay nito. Hey, wag mo naman akong takutin. Anito, nang hindi siya kaagad sumagot at nakakibo. Pinisilang sa panitong kamay ang kanyang palad. Pilit niyang nilulo ng imaginary lamp sa lalamunan. Saka ng salita. I'm fine. Oh my goodness. Joyce, you're so beautiful. Kaya mo bang tumayo? Tara, padalhin kita sa klinik. Inabot ito ang braso niya at pakaramdam niya ay himatay na yata siya. Nang isukbit ito sa sarili nitong balikat at pilit siyang inaalalayang lumakad. Pinuno nito ng bango ang kanyang palibot at parang gusto na niyang himatayin.
Saka lamang niya napagtanto na sabi niya pala na malakas ang huling linya ng sabihin ng dalaga. Wag naman, pupunta muna tayo ng klinik. Please, wag kang hihimatayin. Tinapik-tapik nito ang kanyang pisngi. Talk to me. Wag ka munang matutulog. Please. I'm Joyce. What's your name? Hindi pa rin makapaniwala sa swerte niya. Nakatitig pa rin siya sa mukha nito na halos dali lang ang layo sa kanya. I'm Jim Larazabal. Mahahalikan niya talaga ang volleyball na iyon. Jim. Naputol ang boses na iyon. Napagliliwaliw ng kanyang isip. Napalingon siya sa katibang director nang marinig ang pagtawag nito. I'm sorry. I was asking kung hindi magiging conflict sa'yo ang schedule ng rehearsals. Honest, Cathy, na tila nabewerduhan sa kanya. Nilingapan nito ang dako ni Joyce. Na napansin nitong kanina ay tinititigan niya habang nakatuon sa meeting ang atensyon ng lahat. Kanina lamang niya nalaman ang tungkol sa nangyari kay Rowena Ramirez at ang pagpili ng mga ito kay Joyce para sa lead role. Para nagkakalantugan ang organs sa kanyang tiyan. Saka isa pang magtatrabaho sila magkasama ng dalaga. Let me check. Dinampot niya ang isang papel at binasa na nakasulat na schedule doon. Twice a week. At 2 oras ang magiging rehearsal nila sa vocals. At sa second week pa ng March, gagawing everyday at 3 hours. Iba ang schedule ng practice para sa choreography. Tamang-tama naman na pagdating ng panahong iyon ay medyo malinis na ang kanyang schedule ng gigs at walang rehearsal kapag Saturday. Kung kailan nagtuturo siya sa University of the Philippines sa umaga at nag-volunteer sa Jesus Loves Little Children Orphanage sa hapon. Okay lang, wala namang conflict, sabi niya. Napigil-pigil ang sariling lingunin ng dalaga. Pero hindi niya naiwasan. Nangunot lalo ang kanyang noo na mapansin ang pagyuko ng aktor na si Gerald Martin sa dako ni Joyce. At halos sa magkadikit na mga mukha ng mga ito. Dinaluhang ng pamilyar ng sakit at ngit-ngit ang kanyang dibdib. Kung bakit, ay hindi niya sigurado. Alangan naman, hindi pa rin siya over kay Joyce. Ang first love niya